Good day to everyone. I'm Joseph Wilfred Faltado Civiliano, presently a law instructor in St. Bridget's College, at ako po yung naatasan para magbahagi po ng reflection tungkol po sa gospel natin sa araw na to. Our gospel for today is from St. Luke chapter 9 verses 57 to 62. Nung binasa ko po yung gospel, may naalala po akong pelikula, Sister Act. May kanta po doon. I will follow him wherever he will go. Napaawit na po. Kasi po yung ating gospel ay nagsasabi tungkol sa pagsunod, tungkol sa pag-follow kay Kristo. Sabi nung una, I will follow you wherever you go. Sabi ng Panginoon, teka, yung foxes, walang matirhan. Yung ibon, walang pugad. At ako, wala man lang akong makahiligan ng aking ulo. Sabi ng pangalawa, Panginoon, ililibing ko muna ang aking ama. Sabi ng pangatlo, magpapaalam muna ako sa aking pamilya. Tinawag sila ng Panginoon. Pero abala. Saan ba nanggaling yung salitang abala? Sa English po, ang magandang salita dyan ay distracted. Saan po galing yung salitang distracted? Galing po yan sa salitang Latin. This, ibig sabihin ay away, at trahere, to draw. To draw away. It is to throw into a state of mind in which one knows not how to act. Hindi ka maka-act. Lito ka. Confused by diverse or opposing consideration. May mga konsiderasyon, hindi mo alam ang gagawin mo. Pull apart in different directions to separate. Yun po ang salitang distracted. Madami, opposing, at iba ang nakikita natin sa halip na mag-focus tayo. Paano tayo susunod? Mahirap nang sumunod. May warning ng Panginoon. Walang matulugan, walang pugad, walang mahigaan. Pero, abala pa tayo. Abala tayo sa gawaing bahay, problema ng pamilya, pagkakasakit ng pamilya, COVID, politika. Paano tayo susunod? Kayo po ba? Distracted po ba kayo? Kung kayo po ay distracted, paano kayo susunod sa Panginoon? Kailangan po natin mag-focus. Kailangan natin siya ang tingnan. Maraming salamat po sa panonood, at I'm inviting everyone to kindly download the Faithbook application or visit and register at www.faithbook.ph. Thank you very much. God bless and keep safe.